Mayora, ano na naman at busangot din naman ang mukha mo kay aga-aga eh. Oh, hetong kape mo, pampawala ng stress. Sino ba naman ang hindi maiinis, Maricel? Paapat na punta na dito ng Anthony na yon. At hindi talaga niya ako tinitigilan. Nakakairita na siya. Bakit naman kasi hindi mo pagbigyan? Gwapo naman yung tao. Mukhang malaki talagang tama sa'yo, Mayora. Tsaka balita ako, bilyonaryo daw yun. Bilyonaryo dahil pinamanahan ng ama ng bilyones. At saka ex-convict yun. May kasong fraud. Ay nako, hindi talaga dapat pinagkakatiwalaan. Kahit na maayos naman ang mga papeles niya. Hindi mawawala ang pagdududa ko sa kanyang pagkatao. So, hindi mo ibibigay sa kanyang nire-request niyang mayor's permit para sa pinapatayo niyang pabrika? Yun na nga ang kinaiinisan ko, Maricel. Sa sobrang pagtapikon ko sa kanyang pangungulit, ibinigay ko na ang permit. Minsan na rin ba kayong napagbintangan sa kasalanang hindi nyo ginawa? Malaki man o maliit. Hindi ba tunay na masakit sa pakiramdam lalo na kung wala namang naniniwala sa iyo? Kaya naman paano kung isang araw malagay ka sa sitwasyong kahit anong paliwanag mo ay wala nang gustong makinig? Kahit anong patunay ang iharap mo ay tila hindi sapat upang mabura ang marka ng pagdududa sa mata ng iba. Ano ang iyong gagawin? I-comment ang inyong sagot dyan sa comment section sa baba. Magandang araw po, Miss Ligaya. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Donna. 32 taong gulang na po ako at kasalukuyang mayor ng isang maliit na bayan na hindi ko na po babanggitin para sa privacy ng lahat ng sasangkot sa kwentong ito. Maging ang mga pangalan ng mga tauhan ay ipapalitan ko rin. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari 2 taon na ang nakalilipas. Dalaga pa po ako noon, wala pang asawa ni kahit kasintahan ay hindi pa man lang ako nagkakaroon. Gayunpaman bilang isang mayor ng bayan sinisiguro kong ang lahat ay naaayon sa tamang proseso. Hindi nakakalusot sa akin ang mga maling gawain. Kahit sino pa ang may gawa nito sa aking mga nasasakupan. Siguro iyon ang dahilan kung bakit kilala akong suplada at masungit ng ilang taong nakakasalamuha ko sa trabaho ko araw-araw. Iilan lamang din kasi ang pinagkakatiwalaan ko bilang mga kaibigan, Miss Ligaya. Ngunit ang lahat ng paniniwala ko sa buhay ay nabago nang makilala ko si Anthony. Isang bilyonaryong lalaki na kung gaano kakulit at kagulo kausap ay ganon din kagulo ang kwento ng kanyang buhay. At sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi ko akalaing madadamay ako sa mundong yun. At ang pangyayaring kung saan, natagpuan ko ang aking sariling duguan ng mga kamay at puno ng takot. Ang siyang aking ikukumpisal sa inyo ngayon. Diyos ko, nandito na naman ang lalaking to. Ano pa bang kailangan niya? Ibinigay ko na nga ang permit niya. Ano ka ba naman, Mayor? Baka seryoso talaga sa manliligaw sa'yo. Tingnan mo, may dala pang bulaklak. Sabihin mo wala ako dito. O kaya sabihin mo busy ako. Basta magbigay ka ng dahilan. Ano ka ba? Huli na. Ayan na nga, malapit na sa atin. Mayor, umayos ka dyan. Huy! Magandang umaga, Mayor. Bulaklak para sa'yo. Puting rosas yan para sumigla ang mukha mo at hindi ka lagi nakasimangot. Eto naman, tsokolate. Imported yan. Galing pang Japan. Para magkaroon ka ng energy at mabawasan ang susungitan mo ngayong araw. Ako ba talaga yung iniinis mo, ha? Ano pa bang kailangan mo? Bakit nandito ka na naman? Mayor naman, salubungin mo naman ako ng isang malawak na ngiti. Magiging isa sa mga taxpayers mo na ako mula ngayon. Malaking tulong din sa lugar ninyo ang pabrikang pinatatayo ko. Bukas-bukas, wala nang tama sa bayang ito dahil sa akin. Kung ang pinunta mo dito ay yung bagay na yan, siya, sige. Maraming salamat. Pwede ka nang umalis. Yun lang yun? Wala bang isang kiss dyan? Kiss daw, Mayora. Titigil ka? O ipakakalagkad kita sa guard? Hindi na nga. Heto na, titigil na. Pero, pwede pa kitang maimbitan sa bahay ko mamayang gabi? Birthday ko kasi, may konting salo-salo kasama ng aking mga tawan sa pabrika. Ikaw sana ang gagawin kong date, Mayor. Pasensya na pero abala ako. Hindi ako pwede mamaya. Mayor, wala ka ng trabaho mamayang tanghali. Tapos na natin lahat ng mga meeting. Pahinga ka na mamaya. Maricel, mamaya ka sa akin. Ayan. Ibig sabihin, free ka.
So confirmed na ha? Pupunta ka na mamaya. Huwag kang assuming. Ngayon na lang ako makakapagpahinga, kaya mas lalo akong hindi sasama sa'yo. Mayor, minsan lang naman yung ganito. Pwede ka rin naman magsaya minsan. Ang pagtulog at pamamahinga sa bahay ay mas masaya para sa akin kaysa sumama sa isang party. Yun lang. Sige na, Donna. Ay, Mayor pala. Kahit isang oras lang. Libre ang pagkain, libre pa ang company ko. Mas lalo ako nawala ng gana sa sinabi mo. Aray naman. Ang sakit mo magsalita, Mayor. Hindi ka ba marunong maawa sa feelings ko? Hindi. Maricel, tara na. Marami pa tayong tatapusin. Grabe ka talaga, Mayor. Ay, sayang naman. Pero sige, tanggapin mo lang itong bulaklak at tsokolate, Mayor. Please. Allergic ako sa bulaklak. At ayoko rin sa matamis. Pasensya na. Hindi ko matatanggap yan. Talaga? Eh bakit may nakikita akong milkshake dyan sa desk mo, Mayor? Huwag mong sabihin hindi matamis yan. Ha? Oh, hindi sa akin yan. Kay Ate Maricel yan. Mayor naman, di mo ako maluloko dyan. Sabay pa kami ng pag-test ng blood sugar ni Ate Maricel nung isang linggo. At malala ang diabetes niya. Totoo nga naman, Mayor. Bawal sa akin ang matamis. Oo na. Wala akong allergy sa bulaklak. Mahilig ako sa matamis pero ayoko pa rin tanggapin ang tsokolate na yan. Kahit pa saang bansa pa yun galing. Okay. Pero sumama ka mamaya sa birthday party ko, ha? Ilang beses ko bang sasabihin, hindi nga ako pupunta. Kahit sunduin kita. Lalong hindi. Kahit ipasara ko ang buong kalsada para sa'yo. Subukan mo at ipapahuli kita. Ang hirap mo talagang ligawan, Mayor. Pero mas lalo kitang nagugustuhan dahil dyan. Hindi ako mahirap ligawan, Anthony. Sabihin na lang natin na hindi lang talaga ako interesado sa'yo. Hindi pa ngayon. Pero magiging interesado ka rin sa akin, Mayor. Sigurado ako dyan. Alam mo, may kailangan pa akong gawin kaya umalis ka na. Sige na, alis! Mayor, sigurado ka ba dyan? Sige na. Itong bulaklak at tsokolate. Akin na, Sir Anthony. Ako na magdadala sa opisina niya. Ayun. Salamat, Maricel. Walang problema. Tiyaga ka lang sa kaibigan ko, ha? Hindi pa kasi nagkaka-boyfriend yun eh. Kaya may pagkasuplada pero bibigay din yun. Maricel, kailangan kita dito. Sige na, Maricel. Salamat ulit, ha. Huwag kang mag-alala. Hindi ako basta-basta sumusuko lalo na kapag gusto ko ang babae. Hindi ko maikakaila, Miss Ligaya, na naiinis ako habang naaalala ko si Anthony at kung paano niya sinasayang ang umaga ko noon sa mga ginagawa niyang panggugulo. Parang wala siyang pakialam sa paligid at sa tuwing nakikita ko siya, ramdam ko kaagad ang init ng galit sa dibdib ko. Kahit gaano pa siya kagwapo, mabango at tila perpekto sa paningin, lalo na maikling gupit niyang buhok na agad kong napapansin sa isang lalaki, hindi pa rin niya ako napapapayag sa panliligaw niya. Oo, matangos ang ilong niya at may bahagyang kulay green ang kanyang mga mata na namanan niya sa kanyang amang Amerikano, pero para sa akin noon, Miss Ligaya, wala lang yun. Sa halip mas ramdam ko ang pagkairita sa kanya. Parang sinusubok niya ang pasensya ko sa bawat salita, ngiti at bawat kilos na sadyang nagpapainis sa akin. Minsan napapaisip ako kung ginagawa niya ba ito para sa kanyang sariling aliw o sadyang para subukin ang kontrol ko sa aking sarili. Kaya naman, sa isip ko noon hindi talaga kami bagay. Masyado siyang maingay, palangiti at tila lahat ng makakasalubong niya ay kaibigan niya. Isang bagay na hindi ko maintindihan kahit kailan. Kaya kahit gaano pa siya kahanga-hanga sa paningin ng iba, alam ko, Miss Ligaya, na hindi ko siya gugustuhin. At hindi lang dahil sa itsura niya, kundi dahil sa pakiramdam niyang palaging sinusubok ang pasensya at katahimikan ko. Umalis na rin naman siya noon, Miss Ligaya, kaya nagawa kong tapusin ang aking trabaho ng mas maaga. Nang tanghaliang tapat na at sasakay na sana ako ng aking sasakyan para bumalik sa bahay at magpahinga, halos madapa pa sa paghabol sa akin si Maricel para lang maihabol ang bulaklak at chocolate na dala ni Anthony. Hindi ko naman siya magawang tanggihan dahil kitang-kita ko ang pagkahingal niya sa paghabol, kaya sa huli wala na akong nagawa kundi dali ng mga iyon sa bahay. Kinabukasan, Miss Ligaya, pagdating ko sa munisipyo para simulan sana ang trabaho, sinalubong agad ako ni Mang Tupe. Hingal at halatang nagmamadali. Tiyuhin siya ni Maricel at bata pa lamang ako, kilala ko na siya. Pero sa umagang iyon, baka sa mukha niya ang takot. Namumutla siya at mariin munang lumunok bago tuluyang nakapagsalita. Mayor, Oh, Mang Tupe.
Magandang umaga po. May problema po ba? Mayor, may natagpuan akong bangkay sa bakanting lote, malapit sa bagong pabrika. Ano? Sandali ho, tumawag na ba kayo ng pulis? Hindi pa, Mayor. Palagay ko kasi mas mabuti na kayo muna ang makakita. Bakit naman po? Wala pong ulang nakita ko, Mayor. Hindi ko po kilala kung sino siya. Mayor, Tio, sa loob na po tayo ng opisina mag-usap. Mabuti pa nga. Halika, Mang Tupe. Mang Tupe, bakit ho hindi kayo tumawag agad ng pulis? Paano kung may iba pa ho ang makakita ng bangkay? Sandali, Mayor. Hindi ba't mas makabubuti kung asikasuhin natin ito ng sekreto? Si Chief Gina. Tawagan na lang natin siya. Pero wag na ang lahat ng kapulisan. Mas makakabuti kung hindi tayo maglilika ng gulo. At bakit naman? Mayor, malapit ang botohan. Ano naman ngayon? Wala naman akong kinalaman sa kasong to. Pero sa buong kasaysayan ng bayan natin, bihira lang talaga may ganitong krimen. Kung agad nating ipapaskil sa publiko, baka magdulot pa ito ng takot o hindi pagkakaunawaan. Baka mabahiran pa ang maganda mong reforma. Paano kung ikatalo mo ito ngayong eleksyon, Mayor? Maricel, alam mong mas importante sa akin ang trabaho ko ngayon kumpara sa darating na eleksyon yan. Naiintindihan ko. Pero mas mabuti siguro kung masusing masuri muna natin ang kasong ito. Makita muna natin ang kalagayan at masigurong hindi mababahiran ng dungis ang pangalan mo bago natin ipaalam sa nakararami. Donna, kaibigan kita at kilala kita. Alam kong mahal mo ang trabahong to at mahal ka rin ng taong bayan. Lalo na't tapat kang maglingkod sa kanila. Pero posibleng hindi na magtuloy-tuloy yan kung mababahiran ng takot ang mga tao ngayon dahil sa pangyayaring ito. Sige na. Tawagan mo na si Chief Gina. Sabihin mo magkita-kita na lang tayo doon. Akong bahala, Mayor. Mang Tupe, halika na po. Sumakay ka na ho sa akin. Maricel, ikaw na rin ang bahala sa mga appointment ko ngayong umaga, okay? Sige, walang problema, Mayor. Salamat. Habang naglalakad kami noon ni Mang Tope papunta sa bakanting lote, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad na nakapasan sa dibdib ko. Miss Ligaya, sinuong namin ang maputik na lupa na halos lumubog ang mga paa ko sa bawat paghakbang. Habang tumatagal, napansin kong palalim kami ng palalim sa kagubatan. Pero wala pa rin kaming nakikitang kahit anong bakas ng bangkay. Doon na ako nagsimulang magtaka. Napatingin ako kay Mang Tope at doon ko nakita ang pagkalito sa kanyang mga mata. Para bang hindi na siya sigurado sa direksyong tinatahak namin. Iniikot niya ang tingin niya sa paligid. Sinusukat ang bawat sulok ng lote na para bang may hinahanap na dapat ay naroon. Ako naman, Miss Ligaya, pilit na natiling kalmado pero ramdam ko ang bilis ng pagtibok ng puso ko. Ngunit pagdating namin sa mismong lugar na sinasabi niya, wala kaming nakita. Walang bangkay. Ni kahit anong bakas, wala. Walang kahit katiting na patunay na may naroon nga. Sa totoo lang, Miss Ligaya, nakahinga ako na maluwag noon. Hindi na bali nang sayang ang oras ko ang mahalaga. Wala akong kailangang haraping problema. Kaya agad akong tumawag kay Maricel para ipasabi sa Chief of Police na si Ari Gina na hindi na kailangang tumuloy pa. Pero si Mang Tope, hindi siya gumalaw agad. Nakayuko lang siya, pinagmamasdan ng paligid. Tila ba may hinahanap pa rin sa puntong yun. Isa-isa niyang sinuri ang damuhan ng lupa, ang bawat sulok at nagbabaka sakaling may maaaring naiwan na palatandaan. Doon ko nakita, Miss Ligaya, ang tensyon sa kanya. Kahit pilit siyang kumikilos ng maayos, hindi niya maitago ang panginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang sombrero. At sa mga sandaling iyon, hindi ko maiwasang magduda. Kung nagkamali nga lang ba siya o may mas kakaiba pang nangyari na maaaring maging mas malaking problema. Mang Tope, mukhang wala naman po talaga dito. Baka nagkamali lang kayo kanina. Masyado pang maaga kaya malamang madilim pa ho nung napadaan kayo rito. Umuwi na ho tayo. Hindi, Mayor. Dito yun. Dito mismo. Hindi ako nagkakamali. Sigurado po ba kayo? Ilang beses na nating inikot ang lugar. Wala tayong nakita ni kahit anong bakas. Mayor, nakita ko yun sa sarili kong mga mata. Hindi ako namamalik mata. Alam ko ang nakita ko. Mang Tope, naiintindihan ko ho kayo. Pero baka naman may ibang paliwanag dito. Baka hayop lang o kaya anino na napagkamalan yung tao. Wala naman hong ilaw sa lugar na to. Pwede hong nagkamali lang talaga kayo ng tingin. Mayor, tao ang nakita ko. Hindi anino o hayop. Dito mismo ako dumaang kanina mula sa bahay
bilang shortcut papuntang munisipyo. Kaya paano ako magkakamali? Ano po bang eksaktong nakita nyo? Nakahandusay siya dito sa lupa. Nakatagilid ang katawan. Puno ng putik ang damit. At wala siyang ulo. Sigurado po ba kayo sa sinasabi nyo? Oo, Mayor. Kitang-kita ko. Hanggang leg lang yung katawan. Naggalat pa nga ang dugo dito sa damuhan. Mang Tupe. Maniwala ka sa akin, Mayor. Totoo ang sinasabi ko. Hindi man sobrang dami ng dugong nakita ko. Pero, sapat na yun para masabi kong dito mismo siya pinatay o iniwan. Pero paano naman nung mawawala na lang yun basta-basta dito, Mang Tupe? Yun nga ang hindi ko maintindihan eh. Hindi naman basta-basta mawawala ang bangkay. Lalo na kung ganoong kalaki. Sandali. Baka may ibang nakakita at kinuha. Kung may kumuha sa katawan, Mang Tupe, bakit walang bakas? Kahit yapak man lang, kahit kaladkad sa lupa. Mayor, hindi ako nagsisinungaling. Hindi ako matatakot ng ganito kung hindi totoo ang nakita ko. Tsaka, alam kong abala ka, Mayor. Hindi ko sasayangin ang oras mo sa walang kasiguraduhan. Mang Tupe, hindi ko naman po sinasabing nagsisinungaling kayo. Pero, ano nga po ang gagawin natin kung wala naman kahit anong bakas ng bangkay dito? Pasensya na, Mayor. Siguro nga nagkamali lang ako. Ay, ano ba naman itong nangyayari sa akin? Huwag niyo na akong problemahin yan, Mang Tupe. Mas mabuti na rin na hindi totoong nakita nyo. At least, wala akong problema. Nakahinga ako ng maluwag noon nang tuluyan ko nang makumbinsi si Mang Tupe na umuwi na lang muna. Sa isip-isip ko, mabuti na rin na wala kaming natagpo ang bangkay o kahit anong bakas doon dahil kung nagkataon ay isang malaking problema ang kakailanganin kong harapin, lalo na at hindi naman nagkakaroon ng ganoong klaseng krimen sa bayan namin. Habang naglalakad ako pabalik, pilit kong ibinabalik sa normal ang aking paghinga. Sinusubukang iwaksi ang kaba na sumisiksik sa dibdib ko. Pero sa kalagitnaan ng paglalakad namin, bigla kong natanaw mula sa di kalayuan ang pabrikang ipinapatayo ni Anthony. Hindi ko maipaliwanag kung bakit pero napahinto ako noon at doon unti-unting pumasok sa isip ko ang isang ideya. Isang paraan para makabawi man lang ako sa lahat ng paggugulo niya sa akin. Kaya naman nagpaalam ako kay Mang Tupe na mauuna na ako at may aasikasuhin lang. Nang makaalis na siya, agad akong nagtungo sa direksyon ng pabrika. Tahimik ang paligid noon. Walang tao na ipinagtataka ko. Paglapit ko sa mismong lugar, dahan-dahan akong kumilos. Pumasok sa bahagyang nakabukas na tarangkahan ng pabrika. Bala ko sanang gulatin noon si Anthony na hindi inaasahang pagbisita ko sa kanyang negosyo. Isang surprise inspection na alam kong ikaka-alarma niya. Ngunit sa halip na siya ang magulat sa aking pagdating, kabaligtaran ang nangyari. Dahil ng araw na yon nakita ko si Anthony. Hinihila ang isang malaking itim na bag mula sa gitna ng pabrika. Sa una, hindi ko pa agad naunawaan ang ginagawa niya, ngunit ang bahagyang bumukas ang zipper at sumilip ang laman nito, isang katawan ng taong walang ulo ang aking nakita. Parang biglang nanigas ang buong pagkatao ko noon, Miss Ligaya. Naalala ko pa kung paano tumigil ang lahat sa paligid ko. Para bang pati hangin hindi gumalaw. Hindi ako makahinga noon, hindi ako makapagsalita. Nakatingin lang ako sa kanya. Pilit inuunawa kung totoo ba ang nasa harapan ko ng mga oras na yon. Sa gulat ko, hindi ko namalayang nasagi ko ang isang bakal ng tubo sa aking tabi na siyang nagdulot ng malakas na kalampag. Natuluyang sumira sa katahimikan ng buong pabrika. Dahil doon napalingon si Anthony sa direksyon ko. At sa unang pagkakataon, Miss Ligaya, nakita ko ang mga mata niya na puno ng gulat at takot. Malayo sa madalas kong makitang sigla sa kanyang mga mata. Donna, sandali, huwag kang umalis. Hindi ako ang may kagagawan nito. Huwag kang dalapit sa akin. Makinig ka muna, please. Mali ang iniisip mo. Nakita ko. Nakita ko kung anong laman ng bag na yan. May patay sa loob ng bag na yan. Oo, pero hindi ko siya pinatay. Tumigil ka. Huwag kang nalapit sa akin. Donna, please. Paniwala ka sa akin. Hindi ako ganong tao. Huwag mong babanggitin ang pangalan ko. Lumayo ka. Donna, hayaan mo ako magpaliwanag muna, please. Anong paliwanag ang sasabihin mo? May hinihila kang bang kay Anthony? Ano pa bang dapat kong isipin? Hindi nga akong pumatay sa kanya. Sinungaling! Hindi ako nagsisinungaling. Diyan ka lang. Huwag kang lalapit sa akin. Tatawag ako ng pulis. Huwag, please. Donna, please. Donna! Tulong! May mamamatay tao dito!
Huwag kang maingay. Baka may makadinig sa'yo. Bitiwan mo ako, Anthony. Bitiwan mo ako. Sorry, Donna. Pero kailangan kong gawin ito. Ano ba? Bitiwan mo ako. Donna, please. Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Hindi ko na nagawang makasigaw pa nang tuluyan niyang takpan ng aking bibig, Miss Ligaya. Maigpit ang pagkakahawak niya sa akin noon. Sapat para mapigilan ang bawat pagtatangka kong makawala. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko habang halos buhatin na niya ako pabalik sa loob ng pabrika. Pilit naman akong nagpupumiglas. Sinubukang alisin ang kamay niya sa aking bibig ngunit mas malakas siya. At nang tuluyan niya akong maipasok sa loob, agad niyang isinara ang malaking pintuan. Pagharap niya sa akin, doon lubos na nakita ko ang estado niya. Malayo sa lalaking kilala kong palangiti at mapang-asar. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, punong-puno ng takot at pagkataranta, habang ang kanyang paghinga ay mabigat at hindi pantay. Nanginginig ang kanyang mga kamay, halatang pilit niyang kinokontrol ang sarili sa gitna ng sitwasyon. May pawis na bumabakat sa kanyang noo at ang bawat galaw niya ay nagmamadali. Donna, please. Makinig ka muna. Hindi akong pumatay sa babaeng yan. Sinungaling. Bitiwan mo ako. Pagdating ko dito kaninang madaling araw, nandito na yan. Nakahando siya sa gitna ng pabrika. Ano yung bangkay na yan? Basta na lang lumitaw dyan? Wala akong ideya kung paano siya napunta dito. Bubuksan ko pa lang sana ang pabrika. Tapos pagpasok ko, ayan na agad ang bumungad sa akin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Donna. Mayor. Mayor ang itawag mo sa akin. At huwag mo akong tinatawag na Donna. Mayor, totoo ang sinasabi ko. Alam kong mukha akong hindi nagsiseryoso sa buhay. Pero hindi ako sinungaling at lalong hindi ako mamamatay tao. Pero bakit mo siya hinihila kanina? Bakit hindi ka nalang tumawag ng pulis? Hindi na ako nakapag-isip ng matino. Nataranta na ako eh. May makapagpapatunay ba sa mga sinasabi mo? Wala. Nung nakita ko yung bangkay, tinawagan ko agad ang mga tauhan ko at sinabi kong walang pasok ngayon. Ano? So, ibig sabihin, wala talagang makapagpapatunay na hindi ikaw ang pumatay sa babaeng yan, ha? Tapos, imbis na tumawag ka ng pulis, inuna mo pang tawagan ng mga tauhan mo para hindi sila pumasok? Sabihin mo nga, Anthony. Paano kung hindi maghihinala sa mga sinasabi mo? Wala akong oras mag-isip ng maayos, Donna. Kung makita yan ng kahit sino, alam kong ako na naman ang pagbibintagan. At ngayon, palagay mo ba makakaligtas ka sa ginagawa mo? Mas lalo ka lang nagmumukhang may kasalanan sa paningin ko, Anthony. Alam ko. Pero pangako, hindi ko siya pinatay. Sinong gagawa nito, Aber? May iba pa bang nakakapasok sa pabrika mo? Hindi ko alam. Pero sigurado ako may gustong maglagay sa akin sa sitwasyong ito. O baka ikaw naman talagang gumawa niyan? Hindi nga. Donna naman eh. Kilala mo naman ako kahit papaano. Hindi kita kilala, Anthony. Donna, please. Tulungan mo ako. Hindi ko na kaya mapagbintagan na naman ulit. Anong ibig mong sabihin? Ang totoo kasi, hindi ako pwedeng madawit sa kahit anong krimen ngayon. Masisira ang parol ko kapag nangyari yun. Kaya alam kong mali ang ginawa ko. Pero hindi ko na kayang bumalik na naman sa kulungan para pagbayaran ang kasalanan hindi ko naman ginawa. Kung totoo ang sinasabi mo, sino naman ang gagawa nito sa'yo? May iba pa bang nakakapasok dito sa pabrika mo? Wala na. Kaya nga lalo akong nataranta. CCTV. Siguro naman may CCTV itong pabrika mo, di ba? Meron. Pero hindi gumana kagabi. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Na-check ko na kanina. Huminto ang recording kagabi. Tapos ngayong umaga lang ulit umandar. Patingin. Halika, sumunod ka sa akin. Dito. Kita sa CCTV ng pabrika lahat ng nangyari kaninang madaling araw. Nakunan dito kung paano ko natagpuan ang bangkay. Nakunan kung papaano mo natagpuan. Pero hindi kung paano napunta dito ang bangkay. Ganun na ka. Gusto kitang bigyan ng pagkakataon, Anthony. Pero sa totoo lang, hindi magandang lagay mo ngayon. Alam ko naman. Pero Donna, alam mo galing ako sa kulungan. Alam mo kung gaano kahirap ang sitwasyon ko ngayon. Hindi ako pwedeng madawit sa kahit anong gulo. Isang mali lang, kahit hindi ko kasalanan, pwede nilang bawiin ang parol ko. At babalik na naman ako sa loob. At hindi ko nakakayanin bumalik pa sa kulungan. Isa lang naman ang pakiusap ko sa iyo ngayon, Donna. Bigyan mo lang ako ng kahit ilang araw para patunayan na hindi akong pumatay sa babaeng yan. Please. Tahimik na lamang ako bumaling noon sa monitor habang umaandar ang CCTV footage, Ms. Ligaya. Malinaw ang kuha kaya kitang-kita ang kabuuan ng loob ng pabrika. Gaya ng sabi ni Anthony, wala talagang ibang tao roon. Pero mula pa lamang sa simula ng footage naroon na ang biktima at nakahandusay sa gitna.
Sa paanan niya, may bakas ng dugo. Para bang hinila ang bangkay mula sa labas papasok ng pabrika. Ngunit yun ang unang nakakapagtaka sa akin, Miss Ligaya. Dahil sa ibang anggulo ng CCTV, may kitang sarado naman ang entrada ng pabrika. Pinilit kong manatiling kalmado noon pero ramdam ko ang pagbigat ng dibdib ko habang pinapanood ang mga sumunod na mga pangyari. Lalo na nang bumukas ang pinto at pumasok si Anthony. Sa una normal lang ang lakad niya. Wala kang mapapansing kakaiba doon. Pero nang mapansin niya ang bangkay, doon siya biglang natigilan. Para siyang napako sa kinatatayuan. Kita ko kung paano nagbago ang tindig niya. Kung paano siya biglang nag-alangan, Miss Ligaya. Bago siya dahang-dahang lumapit sa babae. At nang tuluyan niyang iangat ang itim na bag na nakapatong sa ibabaw ng bangkay, doon lamang niya tuluyang nakita ang katawan nito. Maging ang nawawala nitong ulo. Sa gulat, bigla siyang napaatras. Halos matumba pa nga siya sa sobrang takot. Akmang tatakbo na sana siya palabas pero bigla siyang natigilan at sandaling natulala. Noong mga sandaling yun, Miss Ligaya, kitang-kita ko ang pagbabago ng kanyang muka. Mula sa takot at kagustuhang makatakas, bigla siyang tila pinagsakluban ng langit at lupa. Mangyak-ngyak siyang napailing bago dahan-dahang bumaling sa kanyang likuran, kung saan naroon ang bangkay. Ilang segundo rin siyang nakatitig doon, Miss Ligaya, bago siya muling kumilos. At doon na nagsimula ang mas lalong hindi ko inaasahan. Sinimulan niyang linisin ang lugar. Minap niya ang sahig na may bakas ng dugo. Pagkatapos inilagay niya ang katawan sa isang itim na bag. Hinila niya ito palabas ng pabrika hanggang sa iyon na nga ang mga sandaling dumating na ako. Hindi ko maikakaila, Miss Ligaya, na sa mga oras na yon ay naguguluhan pa ako. Gusto kong pairali ng posisyon ko bilang mayor at agad siyang isuko sa pulis, ngunit habang pinapanood ko ang itsura niya sa CCTV, may bahagi sa akin na nagsabing hindi ganoon ang galaw ng isang taong kusang papatay at pagkatapos ay basta na lamang matataranta sa sarili niyang ginawa. May kaba, oo. May pagtatago, oo. Pero higit sa lahat ang nakita ko noon sa mukha ni Anthony ay takot ng isang taong alam niya na siya ang unang pagbibintangan kahit wala siyang kasalanan. At sa kabila ng lahat ng pagkairita ko sa kanya, hindi ko rin maikakailang ramdam ko ang panginginig ng boses niya habang nagmamakaawa sa akin. Kaya huminga muna ako ng malalim noon, pinilit pakalmahin ang aking sarili bago ko siya tuluyang hinarap. Sige. Sabihin mo sa akin ang totoo, Anthony. Lahat-lahat. Iyon na nga ang totoo, Donna. Mayor, wala akong kinalaman sa pagkamatay niya. Huwag ka magkamali. Hindi dahil pinapakinggan kita, naniniwala na agad ako sa'yo. Alam ko naman. Sa totoo lang, imalangang hindi mo pa ako sinasampal hanggang ngayon. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Oo na. Oo na, alam ko naman yun. Gusto mo bang malaman kung bakit ganun na lang ako katakot madawit? Oo. Huwag mo akong bibigyan ng kalahating kwento lang, ha? Ang totoo niyan, hindi naman talaga ako kriminal. Fraud ang kaso sa papeles, pero hindi ako conman. Lalong hindi ako nanloko ng tao para magpayaman. Eh bakit ka nakulong? Dahil wala akong pera para kumuha ng magaling na abogado. Noon, may maliit pa akong negosyo. Hindi ako mayaman. Sa totoo lang, galit pa nga sa akin ang tatay ko dahil pakiramdam niya, pabaya ako sa buhay. Hanggang sa may isang grupo ng investors na lumapit sa akin. Gusto nilang palakin ang kumpanya ko. Sa kagustuhan kong patunayan sa aking ama na kaya kong umasenso ng walang tulong niya, tinanggap ko naman. May pinapirman silang mga dokumento. Sa umpisa, akala mo maayos ang lahat. Kompleto sa pirma, kompleto sa permits, kompleto sa abogado. Tapos isang araw, gumuho ang lahat. At ikaw ang ginawang salarin? Ako ang pinakamadaling isabit. Bata ako, mayabang, at wala pang maayos sa pangalan. Saka ang tatay ko noon, kilalang kilala sa negosyo. Naging magandang kwento sa media na ang suwail niyang anak ay isang manluloko. Hindi ka man lang ipinagtanggol ng ama mo? Hindi. Bakit? Dahil galit siya sa akin. Akala niya totoo ang lahat. Akala niya rin, nagmana ako sa pagiging tuso ng mga taong kinamumuhayan niya sa negosyo. Kaya noong humarap ako sa korte, wala akong kakampi. Wala akong perang panglaban. Wala akong pamilyang sasalo sa akin. Pero nakalabas ka. Nakalabas ako, oo. Pero hindi dahil napawalang sala ako. Natapos ko ang sentensya ko, Mayor. Kaya alam kong isang tawag mo lang sa pulis, tapos na naman ang lahat para sa akin. Kung inosente ka talaga, bakit hindi mo agad isinumbong at hinayaan mong imbestigahan? Dahil sawa na akong umasa na may makikinig. Sawa na akong magpaliwanag na parang pulubi sa harap ng mga taong hinatulan na ako bago pa man ako makapagsalita. Paano naman yung tungkol sa tatay mo? Sinabi mo kanina,
Namatay siya habang nasa kulungan ka? Oo, At pinamanahan ka niya ng bilyones? gano'n na nga. Alam mo, nakakatawa nga eh. Buong buhay ko, wala akong nakuha mula sa kanya kundi sermon, galit at pangmamaliit. Tapos nung patay na siya at wala na akong pagkakataong makausap pa siya ng maayos, sa kanya iniwan ang lahat sa akin. Na parang bigla na lang kailangan ko siyang patawarin. Wala ba siyang ibang tagapagmana? Meron namang malalayang kamag-anak. Pero ako pa rin ang nag-iisa at legal niyang anak. Kahit galit siya sa akin pa rin napunta ang lahat. Alam mo ba ang pinakamasakit pa doon? Ano? Hindi ko alam kung mahal ba niya talaga ako. O wala lang talaga siyang ibang tagapagmana. Anthony, Kaya gumawa ako ng paraan para maging maayos ang buhay ko. Nag-invest ako sa mga legal na negosyo. Naghanap ako ng bayang pwedeng simulan ulit. Yung walang nakakakilala sa lumang ako. Tapos dumating ako dito sa bayang to at nakilala kita. huwag mo ngang isingit ang panliligaw mo sa gitna ng sitwasyon natin ngayon. Pasensya na. Reflex ko na kasi yun eh. Di ka talaga marunong tumiming, no? Pero natawa ka. Hindi. We, kahit konti. Anthony, tumigil ka. Sige na nga. Pero seryoso ako daw na. Mayor, hindi ko kayang masira ulit ang buhay ko dahil sa kasalanang hindi ko ginawa. Hindi ko man gustong aminin noon, Miss Ligaya, pero may kung anong unti-unting lumuwag sa dibdib ko sa mga sinasabi niya. Hindi ko pa rin siya lubusang mapagkakatiwalaan lalo na't malinaw na mali ang ginawa niyang pagtatago sa bangkay. Pero sa kabila noon, nakita kong may bigat ang kanyang pangamba at higit sa lahat, totoo ang takot sa kanyang mga mata. Hindi iyon ang takot ng isang mamamatay tao na nahuli. Iyon ay takot ng isang taong muling hinahabol ng kanyang nakaraan. Isa pa, napansin ko rin noon, Miss Ligaya, na hindi na siya tumitingin sa akin habang nagsasalita. Nakayuko lang siya habang kapansin-pansin nanginginig ang daliri niyang nakapatong sa mesa, sa tapat ng monitor. Sa unang pagkakataon, hindi ko nakita sa kanya ang pilyong lalaking mahilig mang-asar. Ang nasa harapan ko noon ay isang lalaking pagod nang magpaliwanag sa mundo. Makinig ka. Kung kailangan mo ng tulong ko, susunod ka sa sasabihin ko. Una, walang kung ano-anong kalokohan, Anthony. Pangalawa, lahat ng kailangan kong malaman para maimbestigahan natin to, sasabihin mo. Wala kang itatago ni katiting na katotohanan. At pangatlo, walang pagbibiro sa gitna ng seryosong usapan. Naiintindihan mo ba? Ang hirap naman ng huli. Gusto mo bang bawiin kung alok kong tulong? Madali naman akong kausap. Hindi na. Susunod na nga ako eh. Tatandaan kong lahat ang mga bilin mo. Mabuti. Unat sa lahat, kailangan nating ilabas dito ang bangkay ng hindi nalalaman ng iba. Pangalawa, kailangan nating malaman kung sino siya. Pangatlo, kailangan nating alamin kung sinong naglagay niyan dito at bakit. At pangapat, kailangan nating mapatunayan na hindi ako mamamatay tao. Hindi lang para sa akin, kundi para sa iyo na rin. Dahil kapag lumabas ito nang hindi handa ang lahat, pati ikaw madadamay. Meron ka pa naman sa bayang to. Alam ko yon. So, magkakampi na tayo? Huwag mo masyadong damdamin. Investigasyon lang to. Oo na. Pero pwede bang Donna na lang ang itawag ko sa'yo? Hindi pwede. Ano ba yan? Wala na akong nagawa noon kundi mapailing, Miss Ligaya. Sa kabila ng kabigatan ng sitwasyon, nagagawa pa rin niyang magbiro. Ngunit marahil iyon ang paraan niya para hindi tuluyang lamunin ng takot. Kaya pinilit kong ituon ang sarili ko sa mga mas mahalagang bagay. Kailangan kong maghanap ng mapagkakatiwalaan at sa puntong yun, ilan lamang ang mga taong handa kang damayan sa ganoong klaseng lihim. Tawagin natin si Maricel. Sandali. Sigurado ka pa sa kanya? Siya ang assistant ko at matali kong kaibigan. Kung may isang taong hindi ako iiwan sa problema, siya yon. Pero, sige na nga. May tiwala naman ako sa'yo, Mayor. Hello, Mayor? Maricel, nasan ka? Nasa munisipyo pa rin. Bakit? May nangyari ba? Pumunta ka sa bagong pabrika ni Anthony. Ngayon na. Ha? Bakit naman ako pupunta dyan? Mayor, wag mong sabihin bumigay ka na sa panliligaw niya. Maricel, seryoso ako. Ano bang nangyari? Akala ko ba wala namang problema, sabi ni Tio. Hindi. Mukhang may kumibulang sa bangkay. Anong ibig mong sabihin? Yung bangkay na hinahanap natin. Natagpuan ko na. Saan? Basta, pumunta na lang kayo dito. Isama mo si Mang Tupi. At makinig ka. Huwag kang gagawa ng eksena.
Walang ibang dapat makaalam. Sige, papunta na kami. Hindi nagtagal at dumating na si Maricel at Mang Tope. Miss Ligaya, halata agad ang kaba sa mukha ni Mang Tope nang makita niya ang itim na bag na nasa sulok ng pabrika. Si Maricel naman, bagamat pilit na kalmado, ay mapapansin mong ilang ulit na napalunok bago tuluyang lumapit sa akin. Samantala si Anthony tahimik lamang sa gilid, ngunit kapansin-pansin na mariin niyang pagkukuyom ng kanyang mga kamay at hindi mapakaling paglingon niya sa paligid, na para bang anumang oras ay may inaasahan siyang mangyaring masama. Paminsan-minsan napapatingin din siya sa pinto ng pabrika na tila ba may hinihintay ang pagdating ng mga taong tinawagan ko o may ibang mauunang dumating na hindi niya kayang harapin. Diyos ko. Siya ba yung nakita ko kanina? Malaki pa ang posibilidad, Mang Tope. Gaya po ng description niyo sa nakita niyo kanina. Ganoon din po ang kalagayan ng biktima. Kung ganon, paano napunta dito? Yan din ho ang gusto kong malaman. Sir Anthony, pasensya na po pero hindi ba't pabrika nyo ito? May nakakapasok ba ditong iba? Wala ho. Bukod sa akin, ako lang ho ang may access dito sa pabrika. Nakakapasok lang ho ang mga trabahador ko kapag binubuksan ko na to. Patay na tao to. Anong gagawin natin? Mayor, ako ang may kasalanan ng lahat. Tiyo, Kung tumawag sana agad ako ng pulis. Mang Tope, hindi. Hindi po kayo may kasalanan. Ang kailangan natin ngayon, ayusin ito ng hindi nalalalapang sitwasyon. pero paano natin aayusin to? Hindi pwedeng basta na lang natin itagong bangkay. Hindi natin itatago. Dadalhin natin sa taong mapagkakatiwalaan. Sino? Si Chief Gina. Yung hepe ng pulisya. Oo. May utang na loob siya sa akin. Sigurado akong hindi niya ako papahamak. Sigurado ka ba dyan? Sa bayan na to, iilan lang ang lubos kong pinagkakatiwalaan. At si Gina ay isa sa kanila. Talaga? Ako, kasama ba ako? Itatanong mo pa ba talaga yan? Siyempre, hindi. Hindi na ako nag-aksaya ng oras noon, Miss Ligaya, at agad kong tinawagan si Chief Gina. Alam kong siya lamang ang taong maaari kong lapitan sa ganitong klaseng sitwasyon. Sa maikling pag-uusap namin, ipinaalam ko sa kanya ang kalagayan namin at ang bangkay na natagpuan sa loob ng pabrika ni Anthony. Ramdam ko ang bigat ng bawat salitang binibitawan ko noon, lalo na nang banggitin kong walang ulo ang biktima. Sa kabila ng gulat, hindi siya nag-atubiling tumulong, ngunit malinaw sa kanyang tono ang babala na delikado ang pinapasok naming sitwasyon. Gayunpaman, tiniyak kong wala nang iba pang nakakaalam at hiniling ko na siya mismo ang pumunta ng tahimik. Pagkatapos ng tawag, bahagyang gumaan ang loob ko, ngunit hindi tuluyang nawala ang tensyon sa paligid. Napansin ko rin ang reaksyon ng mga kasama ko. Si Anthony, bagamat pilit na kalmado, ay hindi maitago ang paghanga sa paraan ng pakikipag-usap ko kay Gina, habang si Maricel at Mang Tope ay tila sanay na sa aking pagiging istrikto at diretso magsalita. Makalipas ng ilang minuto, dumating si Chef Gina. Pagpasok pa lang niya sa pabrika at nang makita niya ang itim na bag, agad tumigas ang kanyang mukha. Isa-isa niya kaming tiningnan noon, lalo na si Anthony, na tahimik lamang sa gilid. Mayor, ano ba ang nangyari? Siya ang may-ari ng pabrika, si Anthony. Natagpuan niyang bangkay dito kaninang madaling araw. Mali ang ginawa niyang paglilinis. Oo, pero may CCTV na nagpapatunay na nadatnalan niyang katawan dito. At bakit hindi siya tumawag ng pulis? Kakarelease ko lang sa kulungan, Chief. Hindi ako pwedeng masangkot sa kahit anong klase ng krimen. Mayor, may tiwala ka ba sa lalaking ito? Wala pa akong buong tiwala. Pero may dahilan ako para bigyan siya ng konting panahon. Kung ganoon, kaunting panahon lang din ang maibibigay ko, Mayor. Kapag lumala ito, wala akong choice kundi sundin ang proseso. Naiintindihan ko. Sige, kukunin ko ang bangkay. Dadalhin ko sa ospital at ipapa-autopsy ko ng tahimik. Kilala ko si Doktora Flores. Kung sino man ang biktimang ito, aalamin natin. At doon nagsimula ang lihim naming kasunduan, Miss Ligaya. Isang kasunduan na sa simula ay inakala kong magdadala lamang sa amin sa simpleng pag-alam sa pagkakakilanlan ng isang biktima at sa pagpapatunay sa kawalang sala ng isang lalaking kinainisan ko noon. Ngunit hindi ko alam na ang pagpayag kong tulungan si Anthony ang magiging unang hakbang para mas lumalim pa ang lahat. Hindi ko akalain noon, Miss Ligaya, na ang lihim na napilitan kong bitbitin mula sa pabrika ni Anthony ay lalo pang bibigat pagsapit ng kinabukasan.
Magdamag akong hindi nakatulog na maayos. Sa tuwing pinipikit ko ang mga mata ko, ang unang pumapasok sa isip ko ay ang katawan ng babaeng nasa loob ng itim na bag. Ang mga bakas ng dugo sa sahig at ang mukha ni Anthony na punong-puno ng takot habang pilit sinasabing wala siyang kasalanan. Kahit pilit kong kumbinsihin ang sarili kong tama lamang ang ginawa kong huwag na muna siyang ipahuli, hindi pa rin tuluyang mapawi ang pagdududa ko. Bilang mayor, alam kong mali ang pagtatago namin sa nangyari, ngunit bilang isang taong nakakita mismo sa takot sa kanyang mga mata, hindi ko rin naman magawang isuko siya agad. Kinabukasan, maaga ako nagpunta sa ospital kung saan dinala ni Chief Gina ang katawan. Tahimik lang ang paligid nang dumating ako roon. Hindi pa gaanong abala ang pasilyo at ang ilang nurse na nadaanan ko'y pawang seryoso ang mga mukha. Habang papalapit ako sa silid na pinagdalhan ng bangkay, lalong bumibigat ang aking loob. Parang may kakaibang pakiramdam na unti-unting sumisiksik sa dibdib ko. Isang kutob na may mas malala pa kaming malalaman kesa sa inaakala namin. At nang makarating ako sa tapat ng pinto, naroon na si Gina, si Anthony, si Maricel at maging si Mang Tupoy. Tahimik silang lahat noon at sa mga sandaling iyon, wala ni isa man sa amin ang may gustong unang magsalita. Mayor, Kumusta? May sinabi na ba si Dr. Flores? kanina pa siya nasa loob. Tinatawag na rin niya tayo. Pero bago tayo pumasok, gusto kong ipaalala na anumang marinig natin dito, kailangan pa rin manatili sa pagitan lang nating 5. Parang lalo tuloy akong kinakabahan, Ate Gina. Huwag kang mag-alala, Maricel. Mas mabuti na rin ito para sa lahat. Bihira ang ganitong krimen sa lugar natin. Paniguradong matataranta ang lahat kapag nabalita ang tungkol dito. Pagpasok namin sa silid, agad akong sinalubong ng malamig na hangin mula sa aircon at ang matapang na amoy ng antiseptic, Miss Ligaya. Sa gitna ng kwarto ay naroon ang metal na lames ang pinagpapatungan ng katawan. Tinakpan iyon ng puting tela, ngunit sapat pa rin ang pagkakalitaw upang maalala ko ang gabing nakita ko ang bangkay sa pabrika. Sa may gilid naman naroon si Dr. Flores, nakasuot siya ng puting coat, mahigpit ang pagkakatali ng kanyang buhok at gaya ng dati, seryoso ang kanyang mga mata. Matagal ko na siyang kilala dahil ilang beses na rin siya naging katuwang ng munisipyo sa mga programang pangkalusugan. Isa siya sa mga ilang tao na kahit hindi ko araw-araw nakakasama, ay lubos kong pinagkakatiwalaan. Dumating na rin kayo. Anong nakita mo, Doktora? Umupo muna kayo kung gusto nyo. Hindi madali ang sasabihin ko. Sa totoo lang, Doc. Wala pa po akong tulog sa pag-iisip ng sasabihin ninyo ngayon. Kung gano'n, dedirektahin ko na kayo. Hindi normal ang pagkamatay ng biktima. Hindi normal? Paano pong hindi normal? Ang una kong napansin ay ang sugat sa leeg. Nung una, akalain mong pinugutan lamang siya ng ulo gamit ang matalim na bagay. Ngunit nang suriin ko ng mas maigi, hindi ganon ang nakita ko. Ibig mong sabihin, hindi siya pinugutan ng kutsilyo o lagare? Hindi. May mga himaymay ng laman at buto sa may leeg na tila hindi malinis ang pagkakahiwalay. Parang pinunit. Pinunit? Oo. At hindi yun gawa ng normal na tao. O kung tao man, kailangang napakalakas niya. Pwedeng hayo? Yun din ang una kong naisip. Pero kung hayop ang gumawa, bakit katawan lang ang iniwan? At bakit walang ibang markang pagkalapa sa mga braso, binti o tiyan? Diyos ko, Sabi ko na nga ba? may mas kakaiba pa riyan akong sasabihin. Nang buksan ko ang katawan para sa masusing pagsusuri, nalaman kong wala itong ilang internal organs. Aling organs? Halos lahat ng madaling maabot mula sa itaas na bahagi. May nawawala sa loob. At base sa pinsala, posibleng dumaan ang pagkuha mula sa sugat sa leeg. Sandali, Doc. Tama ba ang narinig ko? Ibig sabihin, gamit ang butas sa leeg kung saan nawala ang ulo, doon kinuha ang laman loob? Yan ang lumalabas sa findings ko. Hindi pwede yun. Paano mangyayari yun? Hindi ko rin maipaliwanag ng buo. At yan ang dahilan kung bakit ko sinabing hindi normal ang lahat ng ito. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig noon, Miss Ligaya. Akala ko yung pinakamatinding bahaging malalaman namin ay kung paano pinatay ang biktima. Ngunit ang marinig mula sa isang doktor na tila may isang nilalang na hindi maipaliwanag ang posibleng gumawa noon ay sapat upang balutin kami ng kaba. Napansin ko rin na maging si Chief Gina na sanay sa samut-saring kaso
ay tila natigilan at ilang segundo ring hindi agad nakapagsalita. Si Maricel naman ay namutla habang si Mang Tupi ay dahan-dahang napaatras. Tila ba may matagal ng kinatatakutan na pilit niyang iniiwasan ngunit ngayon ay muli naman bumabalik sa kanyang harapan. May paraan pa ba para malaman kung sino siya? Mahirap. Wala ang ulo. At yun sana ang pinakamabilis para sa identification. Ngunit kukuhanan ko siya ng fingerprints at susubukan naming i-match sa records. Maaari ring gumamit ng dental records kung sakaling makita ang ulo. Pero sa ngayon, wala pa tayo niyan. May estimate ka ba kung kailan siya namatay? Base sa estado ng katawan, posibleng nasa loob ng 12 hanggang 18 oras bago natagpuan. Ibig sabihin, malamang kagabi o madaling araw lamang nangyari ito. Ibig sabihin, halos kasabay lang ng pagpunta ni Anthony sa pabrika. Kaya nga sinasabi kong nadatnan ko lang talaga siya roon. Huwag kang masyadong kampante. Hindi ibig sabihin yan ay malinis ka na agad. Hindi ako kampante, Chief. Pakiramdam ko nga parang may taling nakaabang sa leeg ko at hihilahin ako anumang oras pabalik sa impyernong kulungan na yun. Huwag kang mag-alala, Sir Anthony. Sinimulan na rin naman natin to, kaya asahan mong aalamin natin ang totoo. Salamat. May isa pa akong napansin. Ano pa, Doktora? May mga marka ng kuko sa may dibdib at braso ng biktima. Hindi ordinaryong gasgas. Malalim ang pagkakabaon at magkakapantay ang distansya. Para bang nilapas siya ng mabangis na hayop. Ngunit gaya ng sabi ko, hindi tugma ang ibang bahagi ng sugat sa karaniwang kagat o pangangagat ng hayop. So, Doc, kung hindi tao at hindi rin normal na hayop, ano? Doktor ako, hindi manghuhula. Findings lang ang masasabi ko. May nakita bang bakas ng droga? Lason? Sedative? May konting pasa sa magkabilang pulso na maaaring tanda ng pagpigil o pagkakatali. Pero sa ngayon, hinihintay pa natin ang toxicology. Hindi ko masasabi ng sigurado hanggat wala pang resulta. Hindi ito ang unang beses na may narinig akong ganitong nangyari. Ano pong ibig niyong sabihin? Noong binata pa ako, may isang babae ring natagpuan sa kabilang baryo. Halos ganyan din ang ayos. Ha? Bakit hindi ko narinig yan sa inyo kahit kailan, Tiyo? Hindi naman kasi pinangalandakan noon. Tahimik din ang nangyari. Sabi ng matatanda, baka napagtripan lang ng mga salbahe. Pero may mga bulong-bulungan noon sa baryo. Anong bulong-bulungan? Sabi nila, aswang daw ang may gawa. Diyos ko. Tutupi naman. Mang Tupi, ospital ito. Hindi inuman sa kanto. Hindi ako nagbibiro, Chip. Totoo po ang sinasabi ko. Alam kong maraming paniniwala yan sa probinsya. Pero mas mabuting manatili tayo sa facts. Doktora, totoo ang nakita ko noon. Ang sabi nila, nawala din ng ulo at may nawawalang laman ng loob ang katawan ng biktima. Mang Tupi naman. Hindi ito ang oras para dyan. Mayor, sa tagal ko na sa bayang ito, may mga bagay na hindi basta-basta na ipapaliwanag ng pulis o doktor. Tiyo, wag na nga po kayo magsimula ng ganyan. Kinakabahan na nga kami, dadagdagan niyo pa. Sandali lang. Bakit hindi? I mean, narinig niyo naman si Doc. Hindi rin niya maipaliwanag ng normal. Huwag mo nang sabayan pa, Anthony. Hindi ko sinasabing naniniwala agad ako. Pero sa lagay natin ngayon, hindi ba sapat lahat ng posibilidad ikonsidera? Lahat ng realistic na posibilidad. Chief, no offense ha. Pero ilang oras na tayong umiikot sa salitang hindi normal. Kung hindi realistic ang nangyari, bakit hindi natin pipilitin sa normal na explanation? Dahil hindi pwedeng ang susunod nating hakbang ay maghabol ng aswang imbis na ng tunay na salarin. Pero Mayor, paano kung ang tunay na salarin ay hindi tao? Hindi ko alam noon kung maiinis ba ako o matatakot, Miss Ligaya. Lumaki ako sa mga kwentong bayan, oo. Narinig ko na rin ang samot-saring kwento tungkol sa aswang, tikbalang at iba pang nilalang na madalas ikwento ng matatanda sa probinsya. Ngunit bilang mayor, nasanay akong pairali ng lohika at ebidensya. Hindi pwedeng basta na lang ako maniwala at ihulog ang aking sarili sa paniniwalang isang halimaw ang may gawa ng lahat ng iyon.
Gayunpaman, hindi ko rin maitatanggi na ang mga salitang bintawan ni Dr. Flores ay tila akma sa sinasabi nila Mang Tope. Kung gusto nyo ng opinyon ko, itong masasabi ko. Ano man ang gumawa nito, hindi ito karaniwang pagpatay. Pero hindi ibig sabihin nun na supernatural na agad. Tama. Maaaring may gumaya lamang sa mga lumang kwento para ilihis tayo. Yun din ang iniisip ko. Pero kung ganun, bakit sa pabrika ko itinapon? Siguro dahil gusto kang idiin. Napakaswerte ko naman sa kamalasan kung ganun. Saka, kung simpleng frame up lang to, bakit ganun ka-weird ang bangkay? Pwede namang barilin lang, saksakin o basta ihagi sa loob ng pabrika ko. Pero hindi eh. Kailangan walang ulo. Kailangan wala pang lamang loob. Para magustong siguraduhin na magpapanik ako. So sinasabi mong sinadya ang lahat para ipitin ka? Hindi lang ako, pati ikaw. Ako? Ano naman ang kinalaman ko rito? Isipin mo, mayor ka. Bagong pabrika ko to sa bayan mo. Kapag sumabog ang balita na may ganitong klaseng bangkay sa loob ng proyekto ko, sino ang unang masisisi? Ako bilang may-ari at ikaw bilang pinuno ng lugar. Mayor, may punto siya ron. Alam ko. Baka po sinadyang dito talaga ilagay para magdala ng takot sa bayan. Inabot ni Dr. Flores sa amin ang ilang litrato ng close-up findings niya, Miss Ligaya. Hindi ko gustong tingnan ang mga iyon ng matagal ngunit napilitan ako. Sa mga larawan, may kita ang lalim ng mga sugat. Ang hindi pantay na pagkakapunit sa may liig at ang bakas na wari kuko sa balat ng biktima. Ngunit sa isang larawan, may kakaiba akong napansin. May bahagyang maitim naman siya sa isang bahagi ng balikat ng babae na para bang may humawak sa kanya ng madiin bago siya namatay. Ano to? Bruising. Parang may malakas na pagkakahawak sa kanya bago pa siya mamatay. Galing sa tao? Posible. Pero hindi ako sigurado sa eksaktong laki. Dahil distorted na ang tissue. Kung tapos na tayo sa findings, kailangan nating magdesisyon kung ano ang susunod na hakbang. Hindi natin pwedeng patagalin ito nang wala tayong ginagawa. Una, kailangang manatiling sikreto ang identity ng biktima hanggat hindi pa natin nalalaman kung sino siya. Pangalawa, bantayan ang pabrika ni Anthony. Baka balikan siya ng gumawa nito. Kaya kong magtalaga ng isang tao roon, pero dapat mapagkakatiwalaan. Salamat, Chief. Chief, hindi na naman kailangan. Ako na lang magbabantay sa bahay ko at sa pabrika. At bakit? Ano bang choice ko? Buhay ko at pangalan ko ang nakataya dito. Mayor, mas mabuti sigurong huwag siyang mag-isa. Tama. Paano kung balikan nga siya? Wow, touch ako. Concerned kayo sa akin. Huwag ka nang kiligin, Anthony. Pasensya na, hindi ko mapigilan. Kahit papano, may progress na kasi sa ating dalawa. Walang progress, okay? Investigasyon ito, Anthony. Fine. Investigation with feelings. Anthony! Sige na nga. Sa gitna ng kabigatan ng sitwasyon, Miss Ligaya, hindi pa rin talaga mawawala kay Anthony ang ugaling magpasingit ng biro. At sa totoo lang, nakakainis yun. Pero kung minsan, iyon din marahil ang pumipigil sa amin para tuluyang lamunin ng takot. Gayunpaman, hindi mawala sa isip ko ang sinabi ni Mang Tope. Aswang? Isang salitang karaniwan ko lamang naririnig kapag may brownout sa baryo at nagkakwentuhan ang matatanda. Ngunit ang mga oras na iyon, ang salitang iyon ay nagkaroon ng kakaibang bigat. Mayor, may sasabihin pa sana ako sa iyo ng pribado. Ngayon din? Oo, saglit lang. Kami muna ang bahala rito. Ano yun, Doc? Hindi ko gustong sabihin sa harap nila kaagad dahil baka lalo silang mataranta. Pero may napansin ako sa sugat na hindi ko maipaliwanag. Ano yun? May residue na parang malagkit na laway sa gilid ng sugat sa leeg. Hindi ko pa yun napatest. Pero hindi ito mukhang normal contamination. Para itong galing sa bibig ng hayop o ng kung ano man. Doc, Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Hindi ako naniniwala kaagad sa kababalaghan. Pero bilang doktor, masasabi kong may mga bagay sa katawan nito na hindi ko pa nakita sa kahit anong kaso. so anong gusto mong sabihin ko? Na baka totoo ang aswang?
Ang gusto kong sabihin ay wag mong isara ang isip mo sa posibilidad na may gumagawa nito na hindi pangkaraniwan ang paraan. Pero manatili ka pa rin maingat. Kapag takot ang pairalin mo, matatalo ka kaagad. Mas gusto kang takot kaysa sa kung anong kabaliwan. Ikaw nang bahala. Pagbalik ko sa kanila noon, Miss Ligaya, pinilit kong itago ang nadarama ko. Ayokong makita nilang ako mismo ay nagsisimula ng matakot. Bilang mayor, pakiramdam ko kailangan kong manatiling matatag. Ngunit sa kabila noon, ang bawat piraso ng impormasyong nadaragdag ay tila humihila sa amin palapit sa isang katotohanang hindi ko matanggap-tanggap. Tapos na ba kayo? Oo. Mabuti. Dahil may naisip na akong gawin. I-check ko ang mga reports ng missing persons sa mga kalapit na bayan. Baka may tumugma sa biktima. At kami, Mayor, ano lang gagawin namin? Manatili tayong tahimik. Anthony, huwag kang lalabas nang wala kaming alam. Mang Tupe, huwag na huwag niyong ikikwento kanino man ang tungkol sa aswang. Maricel, ikaw ang mag-ayos ng schedule ko. Kailangan ko magmukhang normal sa munisipyo para walang maginala. Mayor, kung totoo man ang kutob ko, dapat po tayong mag-ingat. Ang aswang hindi yan titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto nila. Mang Tupe, hintayin muna natin ang totoong ebidensya. Opo, pero magdasal na rin po tayo. Wala namang mawawala. Sa puntong ito, game na ako sa dasal. Bawang, asin, holy water, lahat na. Tumigil ka nga. At sa kabila ng pagtutol ko noon, Miss Ligaya, may bahagi pa rin sa akin na tahimik na nagtatanong. Paano kung mali nga ako? Paano kung pinangahawakan kong lohika at proseso ay hindi sapat para ipaliwanag ang nangyayaring yun? Ngunit kung hindi ko pwedeng hayaan ang sarili kong matangay agad sa takot, yan ang araw na yun na malis ako sa ospital. Ngunit ang akala ko na kapag nakalabas na ako ng ospital at nakabalik sa munisipyo, ay kahit paano ay makakahinga na ako ng maluwag. Saka naman ako mas lalong naging balisa. Sa halip na humupa ang bigat ng pakiramdam ko, lalo lamang itong sumidhi pagsapit ng kinabukasan. Magdamag na naman akong halos hindi nakatulog noon. Paulit-ulit sa isip ko ang mga salitang binitawan ng doktora. At kahit pilit kong sinasabing hindi ako naniniwala sa kung ano-anong pamahiin, hindi ko rin maitatanging tumatak sa isip ko ang sinabi ni Mang Tope tungkol sa aswang. Pagsikat ng araw, sinubukan kong ituon ang isip ko sa trabaho. Gaya ng lagi kong ginagawa, maaga akong dumadating sa munisipyo. Gusto kong ipakitang normal ang lahat. Lalo na sa mga empleyado. Dahil ayokong may makahalata na may mabigat kaming itinatago. Ngunit kahit nakaayos ako ng damit at pilit na kalmado ang mukha, hindi ko maitago sa sarili ko ang pagod. Ramdam ko ang hapdi sa ilalim ng aking mga mata at ang paninikip ng sentido ko. At para bang kulang pa ang lahat ng yun. Ilang minuto lamang matapos akong umupo sa opisina, bigla na lang bumukas ang pinto at sumugod papasok si Anthony. Sir Anthony, sandali lang. Hindi po kayo pwedeng basta-basta... Donna, kailangan mo akong samahan ngayon din. Ano ka ba namang lalaki ka, Anthony? Marunong ka bang kumatok? Usually, oo. Pero sa lagay ko ngayon, feeling ko hindi na importante ang good manners. Mayor, pinigilan ko siya pero hindi po talaga mapigilan eh. Lumabas ka muna, Maricel. Kakausapin ko lang muna siya. Okay, sige. Ngayon magsalita ka. At huwag kang pasigaw dahil hindi ito palengke. Nakita ko siya. Sino? Yung aswang. Umagang-umaga, Anthony. Huwag mo akong sinisimulan. Seryoso ako. At ako rin. Kung ito na naman yung paraan mo para magdrama dahil gusto mong mapalapit sa akin, hindi uubra yan. Donna naman. Kung magpapapansin lang ako sa'yo, mas pipiliin ko may dalang bulaklak kaysa trauma. Anthony, Totoo ang sinasabi ko. Kagabi, may nakita ako sa kwarto ko. may nakita kang ano? Isang nilalang. Hindi ko alam kung tao ba siya, hayop o kung anong demonyo yon. Pero alam kong hindi siya normal. Umupo ka nga muna. Sa tono pa lang ng boses niya noon, Miss Ligaya, alam kong iba iyon sa karaniwan niyang pangulit. Hindi siya nakangisi. Hindi siya palangiti. Ni wala man lang siyang panimulang biro para inisin ako. Pawisan siya, magulo ang buhok at halatang hindi rin nakatulog. Namumula pa ang isang bahagi ng leeg niya na para bang may dumampi roon ng madiin. Kaya kahit gusto ko sanang isnabin siya, hindi ko rin nagawa. Simulan mo sa umpisa. Anong nangyari? Kagabi, pag-uwi ko sa bahay, sinigurado kong sarado ang lahat ng pinto at bintana.
Nag-double check pa nga ako eh. Kasi matapos ang nangyari sa pabrika, hindi na ako mapakali. Dapat lang. Tapos natulog ako bandang alas 11. Hindi rin ako agad nakatulog. To be honest, bawat kaluskos, naririnig ko. Natural lang yun sa sitwasyon mo. Oo, pero bandang madaling araw, nagising ako kasi pakiramdam ko may mabigat sa ibabaw ko. Ano? Akala ko nung una, bagungot lang. Pero hindi. Pagmulat ko ng mata ko, may muka sa ibabaw ko. Maitim ang balat niya, parang tuyot. Tapos ang mga mata, nandilisik, namumula. At ang bibig niya, Diyos ko, ang haba ng dila niya. Anthony, sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Oo, Donna. Hindi ako nag-exaggerate. Nasa ibabaw ko siya. Literal na akmang kakagatin na niya ang leg ko. Tapos? Tinulak ko siya. Napatansin ko ng konti kasi nagulat din yata siya na nagising ako. Pagkatapos noon, tumalon siya palabas sa bintana. Hindi ko agad alam ang iisipin ko noon, Miss Ligaya. May part sa akin na gusto ko lamang paalisin na lang siya sa opisina at sabihin magpahinga muna siya dahil malamang ay dulot lamang iyon ng matinding stress at puyat. Ngunit ang makita ko marka sa kanyang leeg at ang lubos na pagkakagulat sa kanya, hindi ko nagawang ipagwalang bahala ito. Kaya matapos kong sabihan si Maricel na ako'y may aasikasuhin at walang tatanggaping appointment ng mga ilang oras, sumama ko kay Anthony papunta sa bahay niya. Malaki ang bahay ni Anthony, Miss Ligaya. Hindi iyon ang tipo ng bahay na magarbo sa unang tingin, ngunit halatang mamahalin at maingat ang pagkakagawa. Tahimik ang paligid noon at kahit araw na ay tila may kung anong malamig na pakiramdam na bumabalot sa buong bakuran. Habang papasok kami sa bahay, napansin kong dalawa ang lock ng pinto at may karagdagan pang security panel sa gilid. Hindi ko tuloy maiwasang maisip kung gaano kalalim ang naging takot at pag-iingat niya matapos ang nakaraan niyang pagkakakulong. Ikaw lang ba mag-isa rito? Oo. Dati may stay out helper, pero pinauwi ko muna. Ayoko may ibang madadamay. O baka wala ka lang talaga makasundo sa ugali mo? Aray, at a time like this, nasingit mo pa talaga yan. Mas buhay ka kasi kapag naaasar eh. So ina-admit mo na napapansin mo ako? Anthony? Sorry na. Halika, nasa study room ang monitor. Oh, eto. Ang dami naman ng screen. Sabi ko sa'yo eh. Running ako pagdating sa security. Ito ang main CCTV feed. Ito naman ang hidden cameras. At alin dito ang may kuha? Itong isa sa kwarto ko. Bandang alas 3:30. Tumutok ako sa screen noon, Miss Ligaya. Pilit na pinapakalma ang sarili, baka isang malaking kalokohan lamang ang lahat. Sa una, normal ang ipinapakita ng footage. Kitang-kita si Anthony na natutulog sa kanyang kama at tahimik ang kwarto. Walang kahit anong kahina-hinala. Ilang segundo pa ang lumipas at halos gusto ko na siyang pagalitan dahil sa pag-aaksaya ng oras ko. Nang biglang may gumalaw sa gilid ng frame. Sa sulok ng kuha, sa bahaging malapit sa bintana, may aninong tila gumagapang mula sa dilim. Hindi siya agad malinaw dahil mabilis ang kilos nito at halos kasing labo ng kulay ng gabi sa silid. Ngunit nang i-play ni Anthony ulit ng mas mabagal, doon unti-unting luminaw ang anyo ng nilalang. Payat ito, Miss Ligaya. Sobrang payat na animoy nakabalot lamang sa buto at balat. Baluktot ang pagkakatayo at ang mga braso nito ay tila mas mahaba kesa sa karaniwan. Unti-unting gumapang ang nilalang sa sahig pagkatapos ay umakyat sa gilid ng kama. Hindi man lang nagising si Anthony ng mga sandaling yun. Ang buong akala ko'y panaginip lamang ang lahat hanggang sa tuluyang kong makita ang mukha nito sa mas malinaw na anggulo. Hindi ko mailalarawan ng buo. Ngunit sapat nang sabing hindi iyon ang mukha ng isang normal na tao, Miss Ligaya. Matangos ang mga buto ng pisngi. Lubog ang mga mata at ang bibig ay wari kayang bumuka ng lampas sa karaniwan. Nang sumampa ito sa ibabaw ng dibdib ni Anthony at yumuko patungo sa leeg niya, usa akong napaatras mula sa screen. Biglang namulat si Anthony sa kanapa, tulak pa itaas ang katawan. Napaatras ang nilalang at doon na malinaw na nakita sa kuha kung paano sumampa ito sa itaas ng headboard saka sa kisame. Sa puntong iyon, halos tumigil ang paghinga ko kahit sa video lamang. Ramdam ko ang kakaibang takot sa galaw nito. Masyadong mabilis, masyadong maliksi at sadyang hindi pangkaraniwan.
Ilang sandali pa'y nakita ko si Anthony na humablot ng lamp at ibinato iyon hanggang sa tuluyan ngang tumalo ng nilalang palabas ng bintana. Totoo nga. Ayan. Yan ang gusto kong marinig mula sa'yo. Huwag ka masyadong matuwa. Hindi pa rin ito sinasagot kung ano yon at bakit nandito sa bayan natin. Pero naniniwala ka na sa akin ngayon. Sa bahagi ng sinabi mo tungkol sa umatake sa'yo, oo. Sa bahagi ng pagkabaliw mo, pending pa. Ang sakit mo namang magmahal. Walang nagmamahal sa'yo rito. Aray naman. Tawagan natin si Gina. At sabihin natin ano? Chief, good morning. May asawang po sa kwarto ko. Nakita ko mismo ang footage. Hindi na mahalaga kung gaano to ka-imposibleng pakinggan. Buti na lang talaga at kasama kita. Huwag ka masanay. Mayor? Gina? Nasaan ka? Papunta pa lang ako sa presinto. Bakit? Kailangan mo kaming puntan sa bahay ni Anthony. Ngayon na. Ano na naman? May footage kami at kailangan mong makita. Anong footage? Yung posibleng may kinalaman sa biktima. Okay, papunta na ako. Gusto mo ba ng kape habang naghihintay tayo? Hindi ako komportabling magkape sa bahay ng lalaking halos inakala kong serial killer kahapon lang. Halos means may konting tiwala ka na sa akin. Anthony, Sige na nga. Tubig na lang. Habang hinihintay namin sa Chief Gina, napansin ko ang ilang gasgas sa loob ng bintana ng kwarto ni Anthony Miss Ligaya. Nang lapitan ko yon, malinaw ang tatong guhit na tila nilikha ng matutulis na kuko. Hindi yun maipapaliwanag ng simpleng magnanakaw o hayop na basta nakapasok lamang. At habang pinagmamasdan ko ang mga bakas na yon, lalo lamang tumitindi ang kutob ko na may mas malalim pa kaming kailangang alamin. Makalipas ng ilang minuto, dumating si Chief Gina. Hindi pa man niya naaalis ang kanyang salamin ay agad ko na siyang pinapasok sa study room ni Anthony at ipinakita ang footage. Tahimik lamang siya habang nanonood, ngunit nang makita niya ang kabuuan nito, kapansin-pansin ang pag-igting ng kanyang panga at ang pagkunot ng kanyang noo. I-replay mo. Pang-apat na beses na natin itong nire-replay. Gusto kong makita ulit. Mayor, nandito na po ako. Nandito rin pala si Chief. halika. Tingnan mo to. Ano yan? Trauma. Starring me. Sir Anthony, hindi ko po bet ang humor mo sa ganitong sitwasyon. Understandable naman eh. Diyos ko, ano yan? Iyan din ang gusto kong malaman. Tao ba yan? Hindi ko na rin alam. At least, hindi na ako mukhang baliw sa harap niyong lahat. Mayor, parang totoo nga. Huwag mo munang sabihin. Pero nakita na nating lahat. Ang problema, kahit nakita natin, hindi ibig sabihin yan ay pwede na tayong mag-file ng report na may halimaw na umaatake sa mga tao. So anong ilalagay mo? Unknown suspect with severe skincare issues? Sir Anthony naman. Kung hindi lang kita kailangan, gusto na kitang busalan. Sorry po. Kailangan nating alamin kung paano siya nakakapasok at kung saan siya nanggagaling. Tama. At baka may makilala tayong pattern sa kilos niya. At bakit kaya si Sir Anthony ang pinuntahan niya? Hindi ko alam. Pwedeng dahil sa pabrika. Pwedeng dahil nakita niyang bangkay. Pwedeng dahil siyang gustong idiin. O pwedeng gusto siyang patahimikin dahil may alam na siya. Sandali. May naaalala ba kayo sa itsura ng nilalang? Sandali akong natigilan noon, Miss Ligaya, at hindi agad nakasagot. May kung anong biglang pumasok sa isip ko. Isang alaala na parang pamilyar. Para makasiguro, agad kong pinabalik kay Anthony ang footage. Sabay-sabay kaming tumutok sa screen, Miss Ligaya, at sa bahaging iyon, bahagyang nalantad ang kanang braso ng nilalang habang sumasampa ito sa headboard. Mabilis ang galaw nito, halos hindi mapansin sa normal na takbo ng video, pero nang slow motion namin yun, may isang detalye kami na hindi maalis sa isip ko. May nakita akong kakaiba. Isang malapad at tila nakalaylay na bahagi ng balat sa itaas ng braso nito. Hindi yun sugat. Hindi rin yun simpleng tiklop ng balat. Kakaiba ang hubog at haba nito. Parang may sobrang laman na matagal nang hinahayaang lumaylay sa isang tabi. At doon, Miss Ligaya, lalo akong kinabahan. Stop! Oh, ano meron? Itong braso. Nakikita niyo ba itong bahaging to? Yung parang nakalaylay? Oo. Parang lumuwag na balat. Injury ba yan? Hindi ko alam.
Pero pamilyar. Pamilyar? Kanino? Kay Mang Tupe. Ha? Mang Tupe? Yung janitor sa munisipyo na tiyuhin mo, Marcel? Oo. Baka nagkakamali ka lang. Maraming matanda ang may ganyang maluwag na balat sa braso. Hindi ito basta maluwag na balat lang, Maricel. Naaalala mo nung nasugatan siya nung nakaraang taon? Habang naglilinis ng bubong ng bodega? Simula nun, mas halata na sa kanan niyang braso ang malapad na nakalaylay na balat. Pero hindi ibig sabihin nun, siya na agad. Wait. Siya rin ang unang nakakita sa bangkay sa gubat, di ba? At siya ang nagsabing may naunang kwento tungkol sa aswang. Mayor, matagal ko nang kasama si Tio. Siyang nag-alaga sa akin noon nang mamatay ang nanay ko. Hindi siya mamamatay tao, lalo na't hindi aswang. Kaya nga, iimbestigahan pa lang natin. Pero aminin nyo, ang daming tumutugma. Naiintindihan ko si Maricel noon, Miss Ligaya. Kung tutuusin kung ako ang nasa sitwasyon niya at ang tinuturo ng hinala ay isang taong itinuturing kong pamilya, malamang hindi ko rin yun matatanggap agad. Ngunit kahit gustuhin ko mang ibasura ang aking kutob, hindi ko yun magawa. Lalo na't isa-isang nag-uugnay sa isip ko ang mga pangyayari. Si Mang Tupe ang unang nakakita sa bangkay sa gubat. Ngunit pagdating namin doon ay wala na. Para bang sinadya lamang niya kaming ihatid sa lugar upang may mapagkunan ng simula ang takot. At habang abala kami roon, hindi malabong nailipat na ang bangkay sa pabrika ni Anthony. Maricel, may kailangan akong itanong sa'yo. At gusto kong sagutin mo ko ng totoo. Ano yun? Nasaan si Mang Tupi ngayon? Hindi ko alam. Kanina pagpasok ko sa munisipyo, wala siya sa usual niyang lugar. May bahay ba siya ritong malapit? Oo, nasa likod lang ng lumang palengke ang kubo niya. Kaya nga kailangan nating alamin agad bago pa lumala. Pupuntahan natin siya. Pero tahimik lang. Ayokong humantong ito sa komprontasyon nang wala tayong sapat na basihan. Sasama ako. Hindi. Bakit hindi? Ako ang muntik ng kainin kagabi. Deserve kong malaman kung sino ang hahabol sa akin. Delikado. Mas delikado kung iiwan niyo akong mag-isa dito. May punto siya. So talagang pupuntahan natin si Tio? Oo. Pero makinig ka sa akin, Maricel. Kapag nagkataong wala tayo sa hulog at inosente siya, walang dapat makaalam sa ginawa natin. At kapag nagkataong may nakita tayong hindi normal, hindi ka gagalaw ng padalos-dalos. Maliwanag? Oo. At ako, Ikaw, huwag kang bida-bida. ang dami mong rules para sa taong biktima rito ah. Gusto mo bang iwan ka namin? Okay na pala ako sa rules. Hindi na ako mapakali noon, Miss Ligaya. Habang naghahanda kaming umalis, pakiramdam ko'y lalo lamang lumalamig ang paligid. Kahit tirik na tirik ang araw sa labas, may bahagi sa akin ang umaasang nagkakamali lamang ako. Na baka pagdating namin sa bahay ni Mang Tupe ay may kita naming natutulog lang siya. May lagnat o kaya ay simpleng wala lang sa kondisyon, kaya hindi nakapasok sa munisipyo. Ngunit may mas malakas na bahagi sa dibdib ko ang nagsasabing hindi iyon ang mangyayari. Mayor, Ano na naman? salamat. Sa alin? Sa hindi mo pag-aakalang nababaliw lang ako. Huwag ka magpasalamat agad. Kapag nalaman kong may kalokohan ka dito, ako mismong kakaladkad sa'yo papuntang presinto. I know. Pero kahit ganun, salamat pa rin. Tayo na. Sayang ng oras. Yes, Mayor. Sa totoo lang, Miss Ligaya, gusto ko sanang magkamali noon. Gusto kong paniwalaan na dala lamang ng takot at pagod ang lahat ng hinalang na buo sa isip ko matapos namin makita ang footage mula sa bahay ni Anthony. Ngunit habang papalapit kami sa lumang palengke kung saan naroon ang kubo ni Mang Tupe, lalo ko lamang naramdaman ang paninikip ng aking dibdib. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may kung anong bumibigat sa hangin. Ang tahimik ng paligid, gayong karaniwan sa bahaging iyon ng bayan ay maingay. May mga batang nagtatakbuhan, mga tenderang nagkukwentuhan at mga tricycle na dumadaan. Pero nang umagang yon, tila ba sinadya ng lahat na umurong palayo sa lugar. Kasama ko noon sina Anthony, Chief Gina at si Maricel. Ramdam ko sa lakad ni Maricel ang pag-aalinlangan. Hindi siya nagsasalita pero halata sa mukha niyang pilit niyang nilalabanan ng takot at pagkalito. Si Anthony naman kahit halatang kinakabahan ay sinusubukan pa ring magmukhang kalmado. Si Chief Gina lamang ang may anyong sanay sa ganitong tensyon, ngunit kahit siya ay hindi mo rin maipagkakailang mas mahigpit ang kapit sa kanyang baril kaysa karaniwan.
Pagdating namin doon sa kubo ni Mang Tupi, agad kong napansin na bahagyang nakabukas ang pinto. Tahimik, walang ilaw, walang usok, mula sa munting lutuan sa gilid. At sa sandaling iyon, may malamig na kutob na agad akong naramdaman. Mayor, baka naman wala lang talaga siya rito. Mang Tupi, nandyan po ba kayo? Tiyo, ako to si Maricel. Walang sumasagot. Buksan na natin. Wala siya rito. Tumatawag si Doktora Flores. Doktora? Hello po. Maricel, nasan si Mayor Donna? Kasama ko po. Bakit po? Ibigay mo sa kanya, ngayon na. Mayor, Akin na. Doktora, ako to. Bakit? Donna, nasan ka? Nasa bahay ni Mang Tupi. Bakit? Anong nangyari? May pumasok dito sa bahay ko. Ano? Hindi ko alam kung tao ba o ano. Pero narinig ko siya sa likod ng bahay. Tapos pagtingin ko sa bintana, may anino. Donna, pakiramdam ko sinusundan ako. Ano? Nasaan si Gina? Sabihin mong bilisan niya. May kumuha ng ilan sa records ko. At may pakiramdam akong hindi lang papel ang paka niya rito. Doktora, ilak mo lahat ng pinto. Huwag kang lalabas. Papunta na kami. Bilisan niyo. Please. naputol. Oo. Tayo na! Bilis! Hindi ko na maalala kung paano kami halos tumakbo noon pabalik sa sasakyan, Miss Ligaya. Basta ang malinaw sa akin, ramdam ko ang panginginig ng kamay ko habang binubuksan ko ang pinto at sumasakay. Habang binabaybay namin ang daan papunta sa bahay ni Doktora Flores, wala ni isa sa amin ang halos nagsasalita. Tanging yung tunog lamang ng makina, ang mabilis na hingal ni Maricel at ang mariing pag-click ni Chief Gina sa kanyang baril ang naririnig sa loob ng sasakyan. Hindi ko alam noon kung bakit si Doktora Flores ang puntirya, ngunit habang tumatagal, unti-unti ring luminaw sa isip ko ang posibilidad. Siya ang doktor na unang nakakita ng buo sa katawan ng biktima. Siya ang may hawak ng findings at kung sino man ang gumawa noon, malinaw na ayaw niyang may makaalam ng totoo. Lahat! Manatili sa likod ko! Diyos ko, may tao sa loob. Hindi na ako natutuwa sa mga tunog na ganyan. Mayor, sa likod ko. Anthony, mantayan mo si Maricel at si Donna. Copy. Tulong! Gina! Donna! Doktora! Pagsilip namin sa dulo ng pasilyo, doon ko siya nakita. Ang nilalang na nasa video ni Anthony ay nasa harapan na namin ngayon. Miss Ligaya, mas malinaw na mas nakakatakot at mas nakakapanghilakbot kaysa sa anong kuha ng kamera. Nakasampa siya sa ibabaw ng mesa. Baluktot ang katawan at sa ibaba niya ay si Doktora Flores na halos hindi na makagalaw sa takot habang nakasandal sa pader. At sa unang tingin pa lamang, alam kong tama ang aking kutob. Tiyo! Diyos ko! Lahat umatras! Tiyo! Mang Tupi! Tiyo, ako to si Maricel! Tigilan mo na ito, please! Maricel, huwag kang lalapit! Pero si Tiyo yan! Hindi na siyang tiyuhin mo ngayon. Mayor, parang masama yung pakinggan pero tama ka. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa loob ng bahay, Miss Ligaya, ngunit hindi noon agad tinamaan ang nilalang. Sa sobrang bilis ng kilos nito, tumalon nito mula sa mesa papunta sa dingding saka gumapang pa itaas na parang isang dambuhalang butik. Napasigaw si Maricel. Si Anthony naman ay halos mapaatras kasabay ko, ngunit agad niyang hinila si Doktora Flores palayo sa gilid kung saan maaaring muling tumalon ang nilalang. Hindi ko alam kung naririnig pa ba niya kami noon, Miss Ligaya. Sa itsura niya para bang wala nang natira sa pagiging tao niya, kundi ang anyo ng ilan sa mga bahagi ng katawan. Ang natira ay gutom, galit at isang mabagsik na intensyong patahimikin si Doktora Flores. Bigla itong tumalon pababa, direkta sa amin. Bumagsak ang mesa sa gitna ng sala ng bumangga roon ng nilalang. Na sobrang bilis ng pangyayari, halos hindi ko na namalayang may hawak na pala akong mabigat na brass candlestick mula sa istante sa gilid. Nang muling sumugod ang halimaw sa direksyon ni Doktora Flores, buong lakas ko yung inihampas sa balikat nito. Tumama ang pangalawang bala sa tagliran ng nilalang, ngunit hindi pa rin iyon sapat upang pabagsakin siya. Sa halip lalo lamang siya ng galiite at mabilis na binalingan si Chief Gina. Sa isang iglap halos maabot niya ang pulis.
Mabuti na lamang at naitulak siya ni Anthony sa gilid bago ito tuluyang makadamba. Ngunit huli na ang lahat, Miss Ligaya. Sa paglapit ni Maricel, agad siyang napansin ng nilalang. Sa isang mabilis na galaw, bumaling ito sa kanya at waring kikitilin na sana siya. Ngunit sa pagkakataong iyon, kahit na takot si Anthony, siya ang unang kumilos. Sinunggaban ni Anthony ang nilalang mula sa likuran. Pinigilan nito kahit halatang wala siyang laban sa lakas noon. Sumubsob silang dalawa sa sahig at doon ko muling nakita ang pagkakaiba ng isang lalaking akala ko'y puro kalokohan lamang at ang isang lalaking handang sumugal para iligtas ang iba. Ngunit hindi sapat ang tapang niya laban sa ganoong klaseng kalaban. Sa isang marahas na galaw, naihagis siya ng nilalang sa gilid ng pader. Anthony! Tumabi kayo! Sa pagkakataong iyon, tumama ang bala sa dibdib ng nilalang. Napaatras ito, ngunit hindi pa rin bumagsak. Nanginginig na ang kamay ni Chef Gina noon, ngunit hindi dahil sa takot. Kita ko sa kanya ang pagpupumilit na tapusin ang lahat bago patuluyang may mamatay sa amin. Sa gitna ng matinding panganib, hindi ko rin akalaing may pagkakataon pa para sa ganoong klaseng salita. Ngunit marahil iyon ang kakaibang paraan ng isip para hindi tuluyang mabasag sa sobrang takot, Miss Ligaya. Muli na namang sumugod ang nilalang at sa pagkakataong ito ay diretso kay Doktora Flores. Ngunit bago pa man siya maabot, mabilis na humakbang si Chief Gina at itinutok ng maigi ang baril. Ang huling putok na iyon ang tuluyang nagpahinto sa nilalang. Tumama ang bala sa mismong ulo nito. Sa una, tila natigilan lamang siya. Pagkatapos ay unti-unting nanghina ang katawan niya na parabang nawalan ng lakas. Ang bawat buto at litid. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang garalgal at nakakapanghilakbot na tunog bago siya tuluyang bumagsak sa sahig. Ilang segundo ring walang gumalaw sa amin noon, Miss Ligaya. Lahat kami ay habol ang hininga, nanginginig, at tila hindi pa rin lubos makapaniwala sa nangyari. Si Maricel ang unang lumapit, ngunit agad ko rin siyang sinundan. Hindi ko alam kung ano pa ang inaasahan kong makikita. Ngunit nang marating namin ang katawan ng nilalang, doon ko nakita ang unti-unting pagbabago nito. Sa harap mismo ng mga mata namin, ang halimaw na anyo ni Mang Tupi ay wari humuhupa. At ang natitira na lamang ay ang katawang mas malapit sa matandang janitor na kilala namin. Hindi ko alam noon kung ano ang mas matimbang sa nararamdaman ko, Miss Ligaya. Ang takot na dulot ng katotohanan ng totoo pala ang isang bagay na buong buhay kong itunuring na alamat. O ang lungkot para kay Maricel na sa mismong araw na yon ay nawalan ng tiyuhin sa pinakamasakit at pinaka nakakagulat na paraan. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay pa rin malinaw sa isip ko. Hindi pa tapos ang lahat. Dahil kahit napatay namin ang halimaw na umatake kay Doktora Flores, nananatili pa rin ang tanong kung paano nagsimula ang lahat. At sa kaibuturan ko, ramdam ko may bahagi pa ng katotohanan na hindi pa nagpapakita sa amin. Mayor, Ano? hindi sa pag-aabuso sa sitwasyon ha. Pero pwede bang sabing first date natin to? Kasi muntik na tayo mamatay ng magkasama. Anthony, Maling timing ba ulit? oo, butit alam mo. Sige, bukas na lang uli akong manliligaw. At sa kabila ng lahat ng nangyari, Miss Ligaya, hindi ko na iwasang mapailing noon. Dahil sa totoo lang, marahil iyon ang unang sandaling hindi ko lubos na kinainisan ng kanyang kakulitan. Sa mga sumunod na araw matapos ang gabing yon, Miss Ligaya, para ako nabuhay sa isang bangungot na pilit kong gustong kalimutan, ngunit hindi ko naman magawang takasan. Kahit ilang ulit kong sabihin sa sarili kong tapos na ang lahat dahil patay na ang nilalang na umatake kay Doktora Flores, hindi pa rin agad humupa ang tensyon sa dibdib ko. Sa bawat pagising ko, naaalala ko ang anyo ni Mang Tupi sa sahig at ang pag-iyak ni Maricel. Ang putok ng baril ni Chief Gina at ang katotohanan may mga bagay palang hindi kayang ipaliwanag ng batas, siya o lohika lamang. Ngunit bilang mayor, hindi ako maaaring manatiling ng matulala sa nangyari. Kailangan kong kumilos. Kailangan ko siguraduhin na ang lahat ng mga taong nadamay sa kaso ay mailalayo sa mas matindi pang gulo. At higit sa lahat, kailangan kong tiyakin na ang kwento ng gabing iyon ay hindi magiging mitya ng takot, eskandalo o kapahamakan para sa aming bayan. Wala pa rin. Sigurado ka? Ilang records na ang chinek namin. Missing persons, old reports, pati sa kalapit bayan. Wala pa rin tumutugma sa fingerprints at sa ibang detalye ng katawan. Mahirap talaga doon. Kung wala ang ulo at walang sino mang naghahanap sa biktima, limitadong paraan para makilala siya. Kawawa naman siya. Hanggang ngayon,
Wala pa rin nakakaalam kung sino talaga siya. At walang makakaalam kung bakit siya napunta sa pabrika ko. Meron tayong hinala. Pero hinala pa rin yon. Hindi ko sinabi noon ng direkta, Miss Ligaya. Ngunit malinaw sa isip namin lahat ang isang bagay. May posibilidad na hindi si Mang Tope ang nagpasimuno ng lahat. Oo, siya ang aswang at oo, siya ang umatake kay Dr. Flores. Ngunit, habang iniisa-isa ko sa isip ko ang mga pangyayari, hindi ko maalis ang kutob ko na may ibang taong may alam sa paglilipat ng bangkay sa pabrika ni Anthony. May kung ano bahagi ng puzzle na hindi pa rin ganap na buo. Ngunit sa puntong iyon, wala na kaming sapat na ebidensya upang humabol pa sa anino ng isang mas malaking katotohanan. Hindi na ito dapat lumabas sa publiko. Mayor, Alam kong sasabihin mo. Mali. Pero minsan, may mga bagay na mas mabuting ibaon na lang sa limot kaysa ipagsigawan. Kapag inilabas natin ang totoo, walang maniniwala sa aswang. Ang mangyayari lang, magkakagulo. Baka si Anthony pang idiin sa una. Ay, salamat naman. At may nag-aalala rin sa legal survival ko. Huwag ka masanay. Ay, ayan na naman tayo. kung gusto nyo ng opinion ko, mas makabubuting ilagay na lamang sa report na unidentified victim. Cause of death, undetermined under unusual circumstances. Ang iba, hindi na kailangan isulat pa. Kaya kong ayusin ang papeles. Gawin mo. At si Tio, Ako nang bahala sa report niya. Sasabihin kong namatay siya sa isang armed confrontation habang tinatangkang manakit. ang sakit pa rin pakinggan. Maricel, Hindi ko alam kung paano ko siya alalahanin, Mayor. Bilang tiyuhin ko na nag-alaga sa akin. O bilang halimaw na pumatay ng tao. pareho silang totoo. At minsan, yun ang pinakamahirap tanggapin. Tumahimik si Maricel noon, Miss Ligaya, at sa unang pagkakataon, simula nang makilala ko siya, nakita ko ang isang anyo ng pagkabasag sa kanya na hindi kayang tapalan ng simpleng biro o pag-aalo lamang. Kaya kahit hindi ako likas na palabigay ng lambing, lumapit ako at marahan kong hinawakan ang balikat niya. Hindi ako magaling sa pagdamay, pero alam kong kailangan niya yun. Lumipas ang 2 araw at nang wala pa ring lumitaw na kamag-anak o nakakakilala sa biktima, nagpasya kami na mismo ang magpalibing sa kanya. Tahimik lamang ang seremonya. Wala halos tao sa lokal na sementeryo kundi kaming 5 ni na Chief Gina, Dr. Flores, Anthony at Maricel. Maulap ang langit noon at may mahinang ihip ng hangin na tila ba nakikisama sa bigat ng araw na yon. Habang nakatayo ako sa harap ng bunting hukay, Miss Ligaya, hindi ko maiwasang mapatitig sa simpleng kabaong naglalaman sa labi ng isang babaeng hindi man lang namin nakilala sa pangalan. Isang buhay ang nawala at kahit anong pilit naming ihabol sa katotohanan, may bahagi pa rin sa kanyang pagkatao ang mananatiling misteryo. Iyon marahil ang isa sa mga bagay na pinakamasakit tanggapin bilang isang lingkod bayan na hindi sa lahat ng pagkakataon ay naibibigay mo ang buong hustisya. Sana, mapatawad niya tayo. Wala tayong kasalanan sa pagkamatay niya. Pero hindi rin natin siya nabigyan ng pangalan. Hindi man natin nalaman kung sino siya, sinigurado naman nating maililibing siya ng maayos. Hindi lahat nabibigyan ng ganon. Totoo yun. At least, hindi siya basta na lang nawala na parang walang nagmamalasakit. Napatingin ako noon kay Anthony, Miss Ligaya. Sa lahat ng pagkakataong kasama ko siya, noon ko nakita ang pinakatahimik niyang anyo. Wala siyang biro, wala siyang pang-aasar. Tanging lungkot at paggalang lamang nasa mukha niya habang pinagmamasdan ang pagbaba ng kabaong sa hukay. At sa sandaling iyon, hindi ko maitatanggi may bahagi ng puso ko unti-unting lumambot para sa kanya. Pagkatapos ng libing, isa-isa na ring umalis sina Chief Gina at Dr. Flores. Naiwan sa sementeryo sina Maricel, ako at si Anthony. Si Maricel ang unang nagpaalam, marahil ay gusto niyang mapag-isa muna upang ilabas ang sakit na hanggang noon ay pilit niyang pinipigil. Kaya noong tuluyan na kaming 2 na lamang ni Anthony ang naiwan sa tabi ng isang lumang punong akasya sa gilid ng sementeryo, sa kanya ako marahang nilingon. Mayor, Ano na naman? wala naman. Gusto ko lang siguraduhin na buhay ka pa rin. Sa dami ng pinagdaanan natin, yan talaga ang una mong sasabihin? Eh, ano bang gusto mo?
Donna, sa harap ng libingan ng isang hindi kilalang babae, gusto kong ipagtapat na ikaw pa rin ang laman ng puso ko? Anthony, Sige na nga, sorry. Pero totoo naman, hindi ka talaga marunong tumigil, no? hindi kasi kita kayang tigilan. Napabuntong hininga ako noon, Miss Ligaya. Kung dati sa tuwing magsasabi siya ng ganyan ay gusto ko lamang siyang takpan ng bibig o paalisin sa harapan ko, kakaiba ang naramdaman ko noon. Pagod pa rin ako. Marami pa ring tanong na walang sagot. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon naroon siya. Ang lalaking akala ko'y isa lamang makulit, mayabang at magulong bilyonaryo. Ngunit sa huli ay napatunayang kaya ring manindigan, magsugal ng sariling buhay at manatili sa tabi ko sa pinakamasalimuot na pagkakataon. Anthony, Hmm? hindi ko pa rin gustong pagiging madaldal mo. Oh, pero sige, tanggap ko. Hindi ko rin gusto na lagi kang walang timing. Mas masakit, pero go lang. At lalong hindi ko gusto na para kang walang takot kung umasta. So, rejected pa rin ako? Hindi pa ako tapos. Sorry, sige. Continue. Pero sa lahat ng nangyari, napatunayan mo sa akin na hindi ka duwag. At hindi ka rin masamang tao. Donna? Mayor, Oh, sige, Mayor. Tuloy mo. at sa tingin ko, pwede kitang bigyan ng pagkakataon. Sandali. Pagkakataon, as in? Huwag mo akong pahirapan sa pagsabi. Donna, minsan lang ako makakarinig na ganito sa'yo. Kaya gusto kong malinaw. Nakakainis ka talaga. So, ibig sabihin, tinatanggap mo na ang panliligaw ko? Oo, pero huwag ka masyadong masaya. Paano hindi sasaya? Mayor, parang gusto kong ipasara ang buong bayan para ipagdiwang to. Subukan mo. At ako mismo magpapakulong sa'yo. Ayan. Ayan ang gusto ko sa'yo. Sweet, pero may threat. Anthony! Sige na nga. Behave na ako. At sa kabila ng lahat ng sakit, takot at lihim na kailangang ibaon, kasama ng mga alaala ng pangyayaring iyon, doon ko rin natutunang may mga taong dumarating sa buhay mo sa pinakamagulong paraan. Miss Ligaya, mga taong hindi mo inaasahang pagkakatiwalaan mo at lalong hindi mo inaasahang mapapalapit sa puso mo. Hindi man namin lubusang natuklasan ang lahat ng katotohanan sa likod ng bangkay na natagpuan sa bayan namin. Siniguro kong walang lalabas na anumang balita tungkol sa nangyari. Hindi lamang upang iwasan ang iskandalo at takot sa mga mamayan, kundi upang maprotektahan din sina Maricel at Anthony at maging ang alaala ng matandang si Mang Tope sa paraang kaya ko. At hanggang ngayon, Miss Ligaya, ang buong pangyayaring iyon ay natili pa rin isa sa pinakamabigat at pinakakaibang lihim na tinago ko bilang mayor. Ngunit kung may isang mabuting bagay mga naidulot ang gabing iyon sa buhay ko, marahil iyon ang katotohanan na natutunan kong hindi lahat ng makulit ay kaaway. Hindi lahat ng ex-convict ay masamang tao. At hindi lahat ng taong gumugulo sa katahimikan mo ay dapat mong agad itulak palayo. Dahil kung minsan, sila pa pala ang mananatili sa tabi mo kapag ang buong mundo ay tila biglang naging madilim. Sa pagtatapos ng kwentong ito, nais namin magpasalamat kay Donna, ang ating sender, sa pagbabahagi ng isang karanasang puno ng hiwaga, panganib at katotohanang hindi madaling tagapin. Sa kanyang kwento, nasaksihan natin ang isang laban na hindi lamang tungkol sa paghahanap ng katotohanan, kundi sa pagtanggap na may mga bagay talaga sa mundong to na lampas sa lohika at ating paniniwala. Ngunit sa kabila ng takot at pagkalito, pinili pa rin ni Donna na manindigan. Alam natin yan kasi bilang isang pinuno or bilang isang tagapagtanggol o meron kang posisyon sa politika, it's really a very big responsibility. At bilang isang taong handang isakripisyo ang sariling kapayapaan para sa kapakanan ng iba. So isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa tapang na humarap sa panganib kundi sa kakayahang magpasya ng tama kahit wala tayong kasiguraduhan. Maraming salamat, Donna, sa pagbabahagi ng iyong kwento na may magsilbi itong paalala sa ating lahat na may mga laban na kailangang harapin kahit pa hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa dulo. Para naman sa ating mga listeners, kung nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon, abangan ninyo ang mga susunod pa natin mga upload dito lang sa ating channel. Huwag din kalimutan bisitahin ang ating kapatid na channel, of course, ang Aswang Diaries.
kung saan patuloy kami mababahagi ng mga kaiba at makahulugang kwento na tiyak na magbibigay sa inyo ng kilabot at aral. Hanggang dito na lamang po at ako inyong lingkod, Miss Ligaya.